Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po muli sa panibagong buhay at lakas na patuloy po ninyong pinagkakaloob sa amin. Tulad sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, sa inyo kami muli lumalapit at ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat dahil kayo po ang Diyos na patuloy na gumagawa ng mabuti sa amin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, tunay nga na hindi kayo nagbabago. At muli, samahan niyo po kami sa patnubay-gabay ng iyong Espiritu. Tulungan niyo po kami turuan kung paano po namin maunawaan ang mga salita po na nais po ninyong ipahatid sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso at ito po ay magministeryo sa lahat ng aming pangangailangan materially, physically, and spiritually. At inaangkin namin sa mga salita po ninyo, Panginoon, ay nandoon po ang katugunan, kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa iyo namin binabalikan lahat ng ito ng may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan na lang po natin. Bago tayo magsiupo, and let us open our Bible, or let us read in our slide or PowerPoint the Word of the Lord sa Book of Hebrews chapter 11 verse 5. Dalawang verses po ito, Hebrews 11 verse 5 at may pong kasunod na Genesis 5:21-24. Umpisahan natin sa Hebrews 11 verse 5. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Genesis 5 verse 21-24. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Hindi na pwede na tayo makaupo, mga kapatid. Okay, the last time, nung ating tinalakay nung last Friday, it's all about the
Abel, pleasing faith, the pleasing faith. Si Abel, ang una natin tinalakay sa Heroes of Faith o sa Hall of Faith, na siya ang unang character na na-mention ng taong lumakad, nabuhay ng may pananampalataya sa Bible ay si Abel. At ang kasunod naman nito ay itong ating pong binuksan na kay Enoch. Nag-umpisa sa Hebrews 11 verse 5 and then doon ang galing naman sa Genesis 5, doon sa account ni Adan. Mga kapatid, sino nga ba itong si Enoch na ito? In his birth, si Enoch, mula sa kanyang kapanganakan, makapansin natin, siya po ay pang-pitong henerasyon. Pang-pito po siyang henerasyon mula kay Adan. Dahil ang unang anak ni Adan ay si Seth. Nang mamatay si Cain at si Abel, binigyan ng Diyos ng anak si Adan at Eva, ang pumalit ay si Seth. Mula kay Seth, nagkaroon siya ng anak na si Enosh. At mula kay Enosh, nagkaroon ng anak na kay Kenan. So, pang-apat na yon. Mula kay Kenan, nagkaroon ng anak si Kenan si Mahalalel. Mula kay Mahalalel, nagkaanak siya ng si Jared. And anak naman ni Jared, si Enoch. Yun po ang lumabas, mga kapatid. So sa Book of Jude, chapter 1, verse 14, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. Nagpropesiya po siya, nagbigay siya ng hula. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones, to judge everyone, to convict all of them, all of the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. During the time of Enoch is very rampant na po yung tinatawag na kasalanan ng mga tao. Yung kalagayan niya at sitwasyon niya ay napakarami ng mga ungodly. Imagine how many times binanggit dyan yung word na ungodly. Ibig sabihin, during his time is very rampant na ang pamumuhay ng tao sa corruption, mga kapatid. Enoch lived. Si Enoch ay nabuhay, mga kapatid, in the days of preceding the flood. Bago po nagkaroon ng flood, doon sa kanyang anak na si Noah, nagkaroon muna ng ang panahon nila, ng panahon ni Enoch ay masama na. Kaya pagdating pala doon kay Noah, doon na nagsimulang ginunaw ng Diyos ang daigdig. But naabutan pa rin ni Enoch. Pagdating lang kay Noah, ay naging sukdulan na, umabot na hanggang langit ang kasamaan ng tao, mga kapatid. So, yan po ang makikita po natin dyan, mga kapatid. And Enoch lived in the days of preceding the flood, which were the days, that days filled with wickedness. Ang daming mga kasalanan, kasamaan, punong-puno ng mga wickedness, corruption. Hindi lang yon, pati ungodliness. Na-mention po doon sa Jude chapter 1 verse 14. Yan po. Sa kabila ng mundo na punong-puno ng wickedness, corruption, and ungodliness, nanatili, may isang taong nanatili na lumakad sa Diyos. Imagine, no? Diba, sa panahon natin ngayon, sabi ng mga tao, kailangan para hindi ka mahirapan, kailangan sumabay ka sa agos ng panahon. Paano kung yung agos ay masama? Paano kung ang trend ay corruption? Ungodliness, sasabay ka pa ba? Well, during the Bible times, nung unang panahon, merong isang tao na nag-iba ng lakad at walang iba kundi si Enoch. Ang pangalang Enoch, nang hinanap ko ang meaning, na ibig sabihin ay dedicated one. Wow, ganda pa lang ang pangalan, Enoch. Ano? Dedicated one, Enoch.
So, ang ibig sabihin pa ng salitang Enoch is train and discipline. Train and discipline. Imagine, ang ganda, no? Ibig sabihin ng train, ibig sabihin ay naturuan, oriented. Hindi po siya yung strike anywhere o kung saan-saan lang. Talagang dito sa linyang ito ng mula sa lahi ni Adan is isa ito sa line ni Adan na ng pinanggalingan ng Panginoon, yung line nito na godly line nito, mga kapatid. He is disciplined man, mga kapatid. He definitely lived up to that name. Kung ang pangalan niya ay Enoch, dedicated one, trained and disciplined, talagang yun ang kanyang, nabuhay siya doon sa kanyang pangalan. Kung minsan, di ba, ang mga pangalan kasi sa Bible, may mga meaning yun eh. May mga kahulugan yun. At yung pangalan mo, nagre-reflect na yun ng iyong attitude at character. Diba? Kaya minsan, di ba, pag nagkakaroon tayo ng mga problema o away o gulo, ano minimension natin? Sino ba yung Judas na yan? Kumakabit na rin yun eh. Kumakabit yan, mga kapatid. Ha? Di ba? Kaya sa Bible, ganun din. Mayroon connection yung names sa character o sa attitude. Definitely, he lived up to his name. Name, dedicated one. At ang ating pag-aaralan ngayon, he is the great-grandfather of Noah. Yun po pala, si Enoch ang pinaka-great-grandfather ni Noah. Lolo po siya. Lolo ng lolo ni Noah. Ano po? Okay, ang ating topic is the walking faith of Enoch. The walking faith. Nung nakaraan, the pleasing faith of Abel. Ngayon, the walking faith of Enoch. Sa Bible, marami pong ibig sabihin ng salitang o terminology walk. As it is used, ito po ay ginagamit kadalasan sa Biblia is synonymous with a person's way of life. Nagpapakita ito ng lakad, pamumuhay, o gawin ng isang tao. How we walk, in other words, is how we live our life. Kung ano yung lakad mo, ganun din yung buhay mo. Diba? Kung ang lakad mo baluktot, kurok, ang lakad mo madilim, magiging madilim din, baluktot din, magiging madilim din ang buhay mo. How we walk is how we live our life. Walk indicates, mga kapatid, nagpapakita ito kung paano tayo nabubuhay. Si Enoch, nabuhay siya sa kanyang sa Panginoon nang lumakad ng nakalulugod ng 365 years. Ang haba kasi ng buhay nila, si Adan umabot ng 950 years. Yung mga edad nila, may 400, may 300, hanggang sa bumaba, hanggang pagdating kay Moises, naging 120 na lang. Tapos pagdating sa Psalm, chapter 90, verse 10, naging 70 na lang. Tapos 80, if we have strength, yung 80, bonus yun. Sabi ni David, ang buhay namin mapalad na po kami kapag umabot kami ng 70. 80 kung merong panglakas. So ang 80 bonus, ang 70 is a blessed years. Kaya pag umabot ka ng 70, isa ka sa sinatawag ng Biblia na mapalad na tao. And sad to say, sa mga hindi umaabot ng 70, o 69 lang pababa. Hindi na, ewan ko, wala na sigurong tawad yun. Walk in the Bible, it indicates how we live. That is a symbol of ng ating paglalakad, pamumuhay sa mundong ito. Just like sinabi ni St. Paul, I therefore, a prisoner for the Lord, I urge you to walk. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo na lumakad kayo in a manner worthy of the calling to which you have been called. Lumakad kayo. Ang ibig sabihin dyan ni Pablo na lumakad, mamuhay kayo ng naaayon sa pagkatawag sa inyo
kung paano kayo tinawag ng Panginoon. Kaya kita ninyo, napakahirap na nasa Panginoon ka, tapos yung lakad mo, ang layo-layo sa lakad o pamaan ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi nakikitaan ng ibang tao na ang Diyos ay totoong nasa sa atin. Kapag ang Diyos ay, ang lakad natin ay katulad ng lakad ng Diyos, pamumuhay natin natutulad sa ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, ito yung sinasabi ni Pablo that a manner worthy of the calling. There is a worthiness o karapat-dapat sa tawag ng Panginoon. Siyempre, kung ang Diyos natin ay mabuti, mahabagin, mapagpatawad, mapagbigay, ang Diyos natin ay maunawain, ang Diyos natin mapagmahal, ganoon din yung lakad natin. Kaya, nakikilala ang Panginoon sa atin na buhay. Now, let me go on. How Enoch demonstrated his faith. Paano nga ba pinakilala o isinagawa ni Enoch ang kanyang pananampalataya? Number 1, Enoch walked in habitual fellowship with God. Niyo po yung unang ginawa ni Enoch. Pinanganak niya yung kanyang anak na si Mahalalel at nang siya ay edad ng 65 years old. After na mapanganak niya ang kanyang panganay, and then doon pumasok na and Enoch walked with God. Lumakad po siya nabuhay po siya at lumakad sa Diyos ng 300 taon. So, kung isusuma, total is 365 years na nabuhay siya sa Panginoon. Doon nag-start ang kanyang pamumuhay na kasama ang Panginoon. Enoch walked in habitual fellowship with God. Sabi ng Genesis 5:22 sa Amplified Version. Kaya ako kumukuha ng ibang version para meron akong makuhang step. But do not confuse. Huwag kayong mako-confuse sa mga version. It's only a version. Basta ang mahalaga, it is the word of the Lord. Kasi ang Biblia ay marami ng version, mga kapatid. Sabi dyan sa Genesis 5 verse 22, sabing ganon is, Enoch walk, may close parenthesis, in habitual fellowship with God 300 years after the birth of Methuselah, and had other sons and daughters. Meron pa siyang mga anak na babae. Tingnan niyo po yung word po na yan. Kaya diyan ko po kinuha ang number 1 step na Enoch, he demonstrated his faith through walking in habitual fellowship with God. Pag sinabing habitual fellowship with God, kaugalian niya na talaga ang makipag-isa, makipag-ugnayan, makipag-niig sa Panginoon. Itong salitang ito, mga kapatid, ang translation po nito ay nagsasabi sa atin ng fellowship with God. Ugnayan, pakikipagniig. The word fellowship is very important word. Sa pamilya, para ang pamilya ay maging strong, maging matatag sila, kailangan po nila ng fellowship. Kapag ang pamilya ay ang mga asawa, busy sa trabaho, mga anak, nag-aaral, hindi nagagabayan, uuwi, hindi sila na babahagi na ng kanilang mga magulang, hindi sila natuturuan, nagbibigyan ng mga advices, nag-guide. Sigurado yung pamilya na yan ay hindi magtatagal, masisira, mawawasak. At karamihan sa atin ay bunga ng ganitong mga pamilya because walang magandang fellowship. Connection, ugnayan, o interaction, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, dahil sa panahon ng social media, ng high technologies, makikita nyo naman sa table, lahat ng mga bata nakahawak sa cellphone, sumusubo, nakatingin sa cellphone. Hindi na tuloy makapag-usap yung mga mag-asawa, pati mag-asawa, kababa din sa cellphone, di ba yung ganon? Minsan nakukot tayo sa ganong bagay, napakahirap. In fact, pwede naman nating pigilin, supilin. Just like that in Enoch, he was a dedicated one, trained and disciplined. Ito siguro yung kanyang pinamana, nalakad sa Diyos. Nasa parents po yun eh. Ano ngayon kung hindi siya kakain, dahil kinuha mo yung tablet, yung cellphone, magugutom yun, kakain din yun.
Hindi na makakatiis dahil sa gutom nun, dahil kinuha mo yung cellphone, tablet, ayaw kumain, nag-iinarte. Palagay ko, kailangan talaga nating i-build yun. Huwag nating paagaw sa technology yung bonding time ng pamilya. Ang isa po sa hunger ko ay yung makasama ang pamilya. Yan ang hunger ko. Simula pa na nag-mission ako 1990 hanggang ngayon. Naglakihan ng mga anak ko, pinanganak sila, wala ako. Nagbe-birthday, wala ako. Pati anniversary ng sister wife ko, nag-anniversary kami, wala ako. Kinasal, wala pa rin ako. Baka pag nagka-apo, wala pa rin ako. Diba? Ganon, yung hunger ko doon, napaka-ano talaga mga kapatid. Napakahirap ng struggle. Pero I know and I believe there is a right time for everything naman. Amen? Amen. Now, he walked with God. He in habitual fellowship with God. Paano natin ito ma-develop yung ganitong walking? Dapat ang makaka-stop lamang ng ugnayan, connection, at pakikipag-isa mo, pakikipagtagpo mo sa Diyos if it is a matter of life and death. Halimbawa, ma-hospital ka, kailangan magpa-check up, emergency. Maunawaan ka ng Diyos doon. Pero kung ang luwag-luwag ng oras mo, meron kang pamasahe, hindi ka naman puyat, tapos na-neglect mo yung fellowship na yun, pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, mga kapatid, hindi Diyos ang nawawalan, tayo po ang nawawalan. Amen. Every time we connect to the Lord, we fellowship with Him, praising Him, hearing the sharing, hearing the talk, the messages, mga kapatid, hindi niyo po ba alam, binubusog ng Diyos yung Espiritu natin. Amen. Kaya Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. To walk with God, mga kapatid, is a choice. Ang makipag-isa, ugnayan, connect sa Diyos, choice yun eh. Kahit naman harangan ka ng sibat, di ba? Tingnan mo yung mga anak na may mga manliligaw na kahit yung mga nanliligaw ng mga panahon na yon, sabi kasabihan yata noon, harangin man ng sibat ay yung diretso pa rin, magpupumilit pa rin. Nakita ninyo yung ganun, mga kapatid, yung ganung klaseng eagerness o pananabik. It is a choice eh. Ito'y isang pagpili ang makipag-fellowship, makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kita ninyo kahit anong invite, kahit anong para makadalo sila sa gawain ng Panginoon, kahit na sila'y bakante, maraming time, ang daming reason, ang daming hadlang, mga kapatid, bakit? It is a choice. And the choice of Enoch is to dwell in the fellowship or to get always connected, in touch with God. The focus of Enoch's faith, ang focus niya to have a deep and abiding fellowship with God. Yan po ang kanyang pananampalataya, yung meron po siyang malalim na relasyon sa Diyos. Without our knowing, kapag tayo po ay in a habitual fellowship with God, pinapalalim niya yung ating relation sa Kanya. The more na lumalalim tayo, the more na nagiging stronger tayo. Just like the foundation. Kapag ang pundasyon ay malalim, nagiging matatag at matibay ang building. Pero kapag ang pundasyon ay mababaw, pag dumating ang lindol, dumating ang malakas na hangin, babagsak po ang building. Ganun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Not only that, he had a communion with God. The word communion, siyempre narinig natin sa misa, pagdating ng oras ng communion, makikipag-connect ka na sa Panginoon, magme-meditate ka, ganyan. The word communion is yung nagkakaroon kayo ng palitan. Nag-iisa kayong dalawa, nag-sharing kayo. That's the word communion, sharing to one another. Yun ang ibig sabihin nun. Sa buhay ni Enoch, yun ang involved. Talking and listening. That's communion. It's a two-way relationship. Hindi pwedeng
ikaw lang lagi ang nagsasalita, ikaw lang lagi ang nagkukuman. Dapat matuto ka rin makinig. Dapat ganun yun eh. Balance yun. Hindi pwedeng pakinig ka lang ng pakinig, ayaw mo namang magsalita. After na makapakinig ka, you have to share what you heard from the Lord. I-share mo, just like Enoch, lahat ng natutunan niya sa Panginoon, i-share niya sa mga tao at nag-prophesy siya na sa mga ungodly people, nagsalita siya, nag-share siya. So, yan po, he had a constant touch with God. Hindi nagbabago ang kanyang ugnayan, pakikipagniig sa Diyos. We do not know, wala naman na-mention, pero kung sinabing he walked with God faithfully, 365 years. Walang gap po yun, mga kapatid. Kasi ganun kahaba ang kanilang mga buhay, maabot sila ng 300. So he had a constant touch with God. Enoch walked with God. He went where God went. Kung saan ang Diyos, doon siya. Pag ang Panginoon pumunta sa St. Anthony, punta siya sa St. Anthony. Amen. Pag bumalik sa pastoral, balik din siya doon sa pastoral. Amen. Ganun si Enoch eh. That's the constant fellowship, in habitual fellowship with God. Pangalawa, Enoch demonstrated his faith. Enoch walked consistently with God. He walked consistently. Kanina, habitually. Fellowship yung kanina. Ngayon, consistently walk with God. Mga kapatid, sabi ng Genesis, balik tayo sa Genesis, binasa natin kanina. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, sinuma total, Enoch lived a total of 365 years. Verse 24, Enoch walked faithfully with God. How many times na-mention yung salitang walk? 2 times. May kadugtong, faithfully with God. Then he was no more. Nawala siya, nag-disappear siya. Bakit? Kasi kinuha siya ng Diyos. Inangat siya. God took him away. Inakyat siya sa langit. Now, when a person walks with God, it means that he is going in the same direction as God. Yung taong lumalakad sa Diyos, ang ibig sabihin po noon, siya ay nagpapatuloy, lumalakad ng parehas sa tinatahak ng Diyos. Dapat kakampi natin lagi ang Diyos. Kapag ang lakad ng Diyos ay para sa ikabubuti natin, ganoon din yung lakad natin sa ikabubuti ng Diyos para sa atin. Huwag natin sasalamutin ang gusto, kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ayaw ko ng RH bill, ganoon ka rin, ayaw ko rin ng RH bill. Pag sinabi ng Diyos, mahalin natin ang kaaway. Lord, pwede ikaw na lang muna. Pag-iisipan ko muna po, ha? Yun ang ibig sabihin nun. When a person walks with God, he is going in the same direction as God. Yun ang ibig sabihin ng walk dito. Sabi ng Amos, he is going in the same direction as God. Yung pong ibig sabihin, mga kapatid. And Amos, si Prophet Amos, chapter 3, verse 3, can two people walk together without agreeing on the direction? Yung dalawa ba, pwede ba silang lumakad, umalis ng magkasama na hindi magkakasundo sa kanilang lakad? Hindi. Hindi pwede yun. Pag may kasama ka at naglalakad kayo, makakapaglakad ba kayo na magkasama kung hindi kayo mag-a-agree sa isa't isa? Saan lakad natin? Saan natin, sister, bukas, brother? Ay, punta tayo sa Hong Kong. Okay. Doon ang direction nila sa Hong Kong. Makakapunta ba sila sa Hong Kong kung hindi sila magkakasundo sa isa't isa na pumunta sa Hong Kong? Ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Merong isang author na si Campbell Morgan. Sabi ni Campbell Morgan, walking with God means that we are going in the same direction as God. Pareho nung kay Amos. Napakahalaga na at napaka-importante na
we walk with God and not God walk with us. Tayo yung lalakad na kasama ang Diyos, hindi yung Diyos ang lalakad para sa atin. Hindi tayo dapat ang mag-uumpisa nun eh. Bakit? Hindi naman tayo all-knowing, hindi naman tayo perfecto, hindi naman tayo powerful, hindi naman tayo mahusay, talented o gifted para alam natin ang lahat. Eh ang Diyos, siya yung lumikha sa atin, alam niya yung pinanggalingan ng buhay natin, alam niya kung hanggang saan magtatapos ang buhay natin. So, it is important that we walk with God, just like Enoch, not God walk with us. Hindi pwede yon. Ang mangyayari nun, pinasusunod natin ng Diyos. Lord, ito gusto ko ha, ito type ko eh. Kaya Lord, inaangkin ko lang. Minsan mga prayer partners, mali gumamit ng angkinin mo na. Inaangkin mo nga eh, pero hindi naman yan ang gusto ng Diyos. Angkin ka ng angkin. Tapos pag hindi nangyari, masasaktan ka. Bakit? Inangkin mo, akala mo, gusto ng Diyos, hindi pwede yun. Dapat, angkinin mo sa kalooban ng Diyos. Pag kalooban ng Diyos, yun ang angkinin mo. Pero kung hindi kalooban, angkinin mo, eh, may asawa na nga. Huwag mong angkinin, may asawa na yan eh. Hindi kalooban ng Diyos yan. Magkakasala ka dyan. Yan ang sinasabi ko. Ang Diyos, dapat tayo ang lalakad na kasama siya. Hindi siya ang lalakad para samahan tayo. Kasi yung pinipilit natin kung minsan, hindi perfecto eh. Hindi nagiging tama. Sa paningin siguro natin, maganda, pero at the end, masisira ang buhay natin. Kaya, mahirap din mga kapatid. Walking with God, you are going in the right direction. Just like Enoch. Posible, we can go to the same destination, but using separate roads to get there. Pwede pala tayong makarating sa isang direction, pero gagamit tayo ng magkaibang daanan. Halimbawa, paano ba papunta sa San Malo kung galing ka sa Red Market? Pwedeng dito ka dumaan sa Arriaga, dito sa Holland Garden, diretso sa Roa, lulusot ka ngayon dito sa McDonald's, paakyat ng San Malo. Diba? Maraming daan eh, mga kapatid eh. No? Now, it is possibly we can go to the same destination in using separate roads. Mga kapatid, pwede po yun. But if you want to walk with God, your destination must be, dapat, pag lumalakad ka sa Panginoon, it must be the same place. Kung saan ang lugar ng Diyos, doon din ang lugar mo. Kaya nga meron ang title ng ating gawain, di ba? Family appointment. Pag sinabing family appointment, pakikipagtagpo bilang pamilya. Sino kinakatagpo mo, kina-appointment mo? El Shaddai, ang Panginoon. Di ba? O, pag sinabing tagpuan, date yun eh. O, may tagpuan kayo. Saan ang tagpuan nyo? Kung saan ka kinakatagpo ng Diyos? Kaya kung minsan hindi natin nararanasan yung blessing ng Diyos, bakit? Wala tayo dun sa place eh, ng tagpuan eh. Amen. Sabi ni Lord, dala-dala ko pa naman yung pagpapala sa Kanya. Asan ba siya ngayon? Lord, pasensya na po kayo, absent siya eh. Ibinigay na lang sa katabi. See? Bakit? Wala ka sa lugar ng Diyos. If you want to walk with God, your destination must be the same place, the same path. Kung ano yung landas ng Diyos, yun din ang landasin mo. Hindi naman papunta ang Diyos, papunta ng San Malo, ikaw naman papunta ng Red Market. Do not walk in an opposite, in a wrong direction. Kailangan doon ka lagi sa landas ng Panginoon. And the same pace. Kung ang Diyos, ang lakad niya mabilis, bilisan mo rin ang lakad mo. Hindi pwedeng nagpapahiwalay ka, nade-delay ka. Timingan natin ng Diyos. Mararamdaman mo sa puso mo, sa espiritu mo na binibigay na sa iyo ng Diyos, huwag ka nang babagal-bagal. Kung nararamdaman mo panahon na binibigay na sa iyo ng Diyos, grab mo na, sunggaban mo na. Strike the iron while it hot. Kung kailan ka tuloy gagamit ng plancha kung brown out na, hindi mo na makakabot yung damit, di ba? Sabayan mo. Buti pa yung mga nasa mundo, kung ano yung trend, ano yung uso, sinasabayan nila.
Pag yung mga matitigas yung buhok, mag-gel sila, patatayo nila, patitigasin nila. Pag kulay brown, magkukulay brown sila. Pag labas ang puso, ilalabas nila. Sinasabayan nila yun. Hindi sila nagpapaiwan, kaya ang mga tuksoan tuloy, ito naman napaka-KJ, napaka-old-fashioned naman, di ba? Kaya tuloy, hindi sila masabayan, iniiwan sila. Bakit? Ganun ang Diyos eh. Ang Diyos meron siyang laging timing sa atin eh. Pag binigyan ka ng bukas sa pintuan at opportunity, i-grab mo na, ito na yun eh. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun, the same pace. But Enoch didn't just choose any old road or follow with his own will. Hindi siya nag-iisip ng iba pang daan o mabuhay pa sa iba pang daan. He consistently, completely walk with God. May pinili, sa looban ng 365 years, may pinili ba siyang ibang landas, ibang daan, ibang timing? Hindi. Lahat yun. Lugar, daan, pati timing. Pinili niya lahat sa Diyos. That's why he kept in step with God. He didn't turn ahead and he didn't lag or delay behind. Hindi niya nilampasan ang Diyos, hindi rin siya na-delay ang Diyos. Ang galing, ano? Minsan, inuunahan natin ang Diyos. Yun ang problema natin. Pag inunahan natin ang Diyos, hindi masarap ang bunga. Pinersa mo, pinilit mo, hindi masaya. Pero pag inintay mo ang Diyos at ang panahon niya, sinabayan mo yung panahon ng Diyos, yung bilis niya, timing niya, napakasarap damay. Meron kang peace of mind. Pero kapag hindi mo sinabayan yun, mga kapatid, na-dinelay mo, let's say, dinelay mo naman, naglinger-linger ka pa mga kapatid, then, ano mangyayari? Hindi mo malalasap ang biyaya ng Diyos. Kaya ibinibigay niya doon sa mga taong laging sumusunod sa Kanya. And the last one, Enoch demonstrated his faith. The last one, Enoch walked pleasingly with God. Punta tayo sa Hebrew. Pleasingly with God. Hebrew 11 verse 5 sa New King James Version. By faith, Enoch was translated that he should not see death. Sa pamananampalataya ni Enoch, siya ay kinuha ng Diyos. Hindi siya nakatikim ng kamatayan. And was not found. Hindi na siya nakita because God translated him before his translation. Bago daw po siya kunin ng Diyos, inilipat o kinuha ng Diyos, meron siyang patutuo that he pleased God. Mga kapatid, sa Bible, dalawa po ang hindi nakatikim ng kamatayan. Sa Bible, si Enoch at saka si Elijah. So, itong dalawang ito, kinuha sila ng Diyos. Now, ano ibig sabihin nito? Pleasingly, to walk pleasingly with God, it involves action. Kailangan mo ng action. Hindi mo malulugod ang Diyos kung hindi ka kikilos, gagalaw, at aakto. Yung kilos at galaw na yun, dapat ayon yun sa kaluguran ng Panginoon. You cannot please God if you don't act according to His will or His words. Hindi mo siya malulugod. Kadalasan, di ba, hindi lang naman salita. Kasi kung minsan kung salita lang, baka bulahin ka lang, utu-utuin ka lang. Pero mas strong talaga yung kilos gawa eh. Kapag nakikita mo yung anak mo, tama at mabuti ang ginagawa, mabibless ka, matutuwa ka, pagpapalain mo yung anak mo. It involves about motivation. Dapat meron kang motivation. Yung nag-uudyok sa'yo. To please God, dapat may motivation ka. Ano ba nang motivate sa'yo? Ano bang nagdadrive sa'yo? Kung ang motivation mo is to please God, dadaling ka doon sa udyok na yun na gusto mong lugurin ang Diyos. Pero kung wala kang determination, mga kapatid, hindi mo magagawa yun. It never says, Enoch, hindi siya nakipag-argue sa Diyos. He never argued with God where they should walk. Kung saan sila lalakad. Hindi niya sinabi, Lord, ano ko ba naman?
Papunta tayo sa San Malo eh. Ba't tayo pupunta doon sa Red Market? Hindi siya nakikipag-argue. Paano mo malulugod ang Diyos kung reklamador ka naman? Reklamo ka ng reklamo. Di ba? Angal ka ng angal. Wala ka nang ginawa kundi mag-murmuring. Magreklamo. Hindi mo malulugod ang Diyos. Para malugod mo ang Diyos, samahan ka niya, sundin mo siya. Sabi ni Jesus, kung napakagandang example ni Jesus, the one who sent me, si Jesus nagsasalita, the one who sent me is with me. Yung nagsugo sa akin ay kasama niya ako. Ay nasa sa akin, kasama niya ako. He has not left me alone. Hindi niya ako iniiwang mag-isa. For I always do what pleases Him. Ang tanong, bakit lahat ng ginagawa ni Jesus successful, victorious? Kasi lahat ng ginagawa niya nakalulugod sa Diyos eh. That's the secret of the power of Jesus. Pag ang ginagawa natin, hindi na nakakalugod, nakakatuwa sa Diyos, mararamdaman mo yun, parang lonely ka, parang empty ka, parang hindi ka masaya. Ganon ang ibig sabihin nun. Kaya, yung mga success natin sa buhay, may connection yun kung paano natin nilulugod ang Diyos. Pag natutuwa, nagagadahan ang Diyos sa ginagawa mo at pamumuhay mo at lakad mo, hindi ka pa nagpe-prayer request, hindi ka pa nag-i-intercessory, hindi ka pa umiiyak, nagdaratingan na lang. Bakit? Natutuwa sa iyo ang Diyos. Sa totoo lang, hindi naman tayo dapat nagpapakahirap na makuha ang blessing ng Diyos eh. Kapag tuwan-tuwa siya sa atin, napakadali nun. Amen. Kaya lang siguro na de-delay, nahihirapan, kasi hindi siya natutuwa sa iyo. Amen, mga kapatid. The way we please God is the way of obedience. Paano mo lulugurin ng Diyos? Gusto mo malugod ang Diyos? Isa lang nakakalugod sa Kanya. Sundin mo siya. Dito ako magtatapos. 1 Samuel 15, verse 22. Sabi ni 1 Samuel, ang Diyos, sabi niya, obedience is better than sacrifice. Hindi daw siya natutuwa, nalulugod sa mga hain, handog, sa gift natin, sa husay, talino, galing. Kahit pa sa mga alay, hindi yun ang nagpapalugod sa Kanya. Sabi niya, because obedience is better than sacrifice. Yun ang nakakalugod sa Kanya. Tumayo tayong lahat, let us all stand. Dakilang Ama, aming Diyos, maraming pong salamat. Salamat po sa maiksing sharing ng buhay ni Enoch na siya po ay lumakad sa inyo. Hindi po siya lumihis, hindi po siya nauna, at hindi rin po siya na-delay. He always on the right track and on the right path and on the right way. Panginoon, turuan niyo po kaming magkaroon ng ganong faith katulad kay Enoch. Kaya dahil sa kanyang paglakad ng nakalulugod sa inyo, inalis niyo po siya sa mundo ng corruption, wickedness, ungodly. Hindi po siya nakatikim ng kamatayan dahil kinuha na nga po ninyo siya. Hindi po namin prayer na maging matulad kami kay Enoch na hindi makaranas ng kamatayan. Ang prayer po namin, Panginoon, ay maranasan namin spiritually na kami ay ma-translate mo, ilipat mo kami sa mga bagay na mga naglalayo sa amin para sa inyo. Kunin at kuhain niyo po kami at ilayo niyo po kami sa mundong masalimuot, madilim, magulo, punong-puno ng kasalanan. Hindi na maranasan namin na hindi kami makontaminate, Panginoon, kundi bagkos maranasan po namin ma-enjoy po namin ang inyong presensya. Maranasan po namin ang inyong blessings. In spite that we are in this world na napakaraming kasalanan at gulo. Pagpalain po ninyo lahat po ng aming prayers, lahat po ng aming itinataas, lahat po ng aming idinudulog. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Kapag ang buhay namin, lakad namin, nalulugod, natutuwa kayo, Panginoon, hindi po mahirap dumating ang pagpapala sa amin. Ito po ay darating na lang ng pusa sa amin. At
ang lahat ng aming alayhandog, kayo po magbalik ng gustong takat, siksik, liglig, umaapaw sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. See you on Friday. God bless us all.